Nerecruit pero mababangko. Julina at Viray magchichikehan muna sa bench. At sino sa mga CSB players ng Farmfresh ang aalis sa koponan? Mainit nga sa ngayon sa social media ang pangalan ng Farmfresh dahil sa napakarami nitong na-recruit na mga players coming from different club teams. Umabot nga sa siyam na player ang na-recruit ng Foxies dahilan napaisip ang mga fans kung bakit umabot sa ganito karami ang kanilang players. Ganito ba sila kayaman upang mapanatili ang napakadaming players nito? Walang sagot dyan ay oo. Mayaman nga ang Foxies na binuo mismo ng isang multi-billionaire na si Frank Lau. Ngunit hindi nga ito ang dahilan kung bakit naparami ang kanilang recruits this conference at may iba pa itong rason. Ang mga nakikita ngang dahilan ng mga fans ang pagbabalik ng NCAA kung saan ay magiging dahilan nga ito ng pagbalik rin ng mga players ng CSB na nasa koponan ngayon ng Foxies. Sa mga hindi nakakaalam, ang NCAA nga ay may special guest license upang pahintulutan silang makapaglaro sa Pro League at pagkatapos nito ay pwede na silang bumalik sa kanilang collegiate years next season sa NCAA. Marami nga sa koponan ng Farmfresh ang mga kabilang rito at marahil ito ay bit-bit ng kanilang head coach mismo na si Coach Jerry. Sa pag-alis nga ng ibang players ng Farmfresh ay siya namang dumating na papalit rito. Ito ay sina De Los Reyes, Tapia, Casilag, Arroyo, Angeles, Dilerio, Legacion at inaabangan na sina Viray at De La Cruz. Umingay nga sa ngayon ng mga fans ng dalawang ito dahil medyo matatabunan pa nga sila ngayon ng old players ng Foxies na sila Tubo at Santiago. Maaari kasing mabangko muna ang dalawang deadly players na ito dahil sa mga susunod na rason. Una, si Viray ay isang opposite spiker kung saan ay magiging kapalitan nito si Tubo. Ngunit kung pagbabasihan natin ang kanilang performances last conference ay masasabi kong mas priority nga si Tubo as starter ng team. Ito ay dahil sa damage na binibigay nito, mapa front row o back row attack ay very consistent ito. While magaling naman si Viray, ngunit mas alam ni Romero ang bigayan nito kay Tubo dahil Adamson days pa lang ay nagawa nitong gamitin si Tubo ng sobra. Ikalawang rason ay si Julina may iniinda pa ring injury sa ngayon na maaaring maging dahilan ito ng kanyang pagkabangko sa team. Waiting pa nga mga fans sa resulta kung magaling na ba ito sa kanyang injury. Ngunit sa kasamaang palad ay mukhang no Julina pa nga ang ating makikita this conference. Dahil siguradong mas isinaalang-alang ng management na pagpahingahin muna ito at sa susunod na lang ito ibabad kung fully healed na ang kanyang injury. Well, for now, nakikita ko ang isang podium contender na ang Farmfresh dahil bukod sa mga players ay malaking factor rin dito ang coaching staff na nakapaloob dito with Japanese consultant na makapagbigay ng mataas na kaalaman upang mas palakasin pa ang kanilang koponan. All-out support din ang binibigay ng owner nito na si Frank Lau na makapagbigay ng boost sa kanyang mga players. Sa ngayon ay medyo maging tough contender nga ang Farmfresh Foxies at mas maging palaban pa next conference. Isa ka ba sa natuwa sa mga bagong recruit ng Farmfresh? Kaninong team ka ba pumapanig? I-comment mo na yan. Hanggang dito na lang kaibigan. Huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe sa ating channel para maging updated ka sa ating mga video.